Hallelujah, amen. At habang kayo may umupo mga kapatid, kamayan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, akala, pero hindi pala. Amen mga kapatid. Akala, pero hindi pala mga kapatid. Amen, maaari na po tayo umupo. Amen. So maraming tayo mga kapatid sa bagay, sa buhay natin mga kapatid, na akala po natin tama. Akala natin mga kapatid, maganda. Akala po natin nakakabuti mga kapatid, pero sa huli, hindi pala. Amen? So akala natin masarap, amen? Pero mapait pala. Akala natin makakalaya, pero nakulong pala. Amen? Akala natin kaligayahan, pero nauwi sa kapighatian. Amen? So marami tayong mga ganun sa buhay. Tama ba? So ito po yung madalas na narinig natin sa mga nag-aaral. Akala ko tama yung sagot sa exam, pero mali pala ako nang nabasa. Amen? Sa mga nagtatrabaho, akala ko tama yung ginawa ko, pero napagalitan ako ni ma'am. Mali pala. At sa mga mag-asawa, akala ko ba magbabago ka na? Amen? Pero hindi pala. So sa mga magkasintahan, akala ko mahal ko na siya. Pero puppy love lang pala. Amen? So sa English mga kapatid, ito po ay sinasabing misinterpretation of reality or real life misunderstanding mga kapatid. Bakit? Dahil po sa kawalan ng kaalaman, kulang sa pagsasaliksik, kaya tayo lagi nagsasabi, akala, akala. Pero sa huli, hindi pala. Amen? So isa po sa mga halimbawa mga kapatid, na puro akala sa buhay, pero sa dulo, nagkakamali pala, ay ang buhay po ni Samson. Amen? Sabihin po natin, Samson. Amen? So si Samson po mga kapatid, ay isa pong pinili ng ating Panginoon. At pinuspus po siya ng Diyos, mga kapatid. Pero nagkamali, mga kapatid, dahil mas pinili niya ang sarili niyang akala kaysa sa kalooban ng Diyos. Amen? Now, Samson, mga kapatid. Si Samson po, mga kapatid, ay isa pong miracle child, mga kapatid. Sino ba dito yung mga miracle child? Amen? Si Samson po ay isang miracle child, mga kapatid. Ang buhay niya po, mga kapatid, bago pa siya ilabas sa mundong ito, ang buhay niya ay dedicated sa ating Panginoon. Amen? Ano ba siya? Siya po ay isang judge sa Old Testament, mga kapatid, for 20 years, amen, sa mga Israelita. Amen? So, hindi lang po siya judge, mga kapatid. Pero tinuring din siya, mga kapatid, bilang leader, hari, mga kapatid, sa panahon nila. Amen? Marahil, kilala na ba natin si Samson, mga kapatid? Siya po ay isang malakas, mga kapatid. Amen? Everybody say malakas. Malaki ang katawan. Matipuno. Meron po siyang kakaibang lakas na kayo pong pumatay ng layon gamit ang kanyang kamay. Amen? Yung mga pangbukas nga lang ng garapon, hindi natin mabukas gamit ang kamay. Amen? Pero si Samson, kayang-kaya niyang buksan kahit ano. Amen? Kahit pumatay pa ng layon, gamit ang kanyang kamay. Amen? Kayang sirain ang pader gamit ang tali at ang kanyang kamay. Amen? At marahil mga kapatid, tumatak na po sa ating mga isipan na siya ay malakas, siya ay gifted mga kapatid. He was once chosen mga kapatid. Ngunit mga kapatid, sa ganda ng kanyang katangian, naging mapait naman ang kanyang kinalabasan. Amen? Maganda ang simula niya, maganda po ang pangako sa kanya ng ating Panginoon. Ngunit sa dulo nito, nauwi po sa kapaitan. Amen? At sa kanyang pangbihirang kalakasan, mga kapatid, in fact, siya po yung pinakamalakas, amen, na Israelita sa Old Testament. Ngunit sa kanyang kalakasan, mga kapatid, sa pagkakaroon niya po ng advantage sa ibang mga tao, doon din pala siya babagsak. Amen? So sa kabila po ng kalakasan ni Samson, mga kapatid, mayroon din po siyang tinatagong mga kahinaan. Everybody say, kahinaan. Siyempre kung lakas din ang pag-uusapan at kahinaan, mga kapatid, hindi na po tayo nalalayo sa buhay ni Samson, mga kapatid. Amen? So lahat tayo ay may kalakasan, mga kapatid. Lahat din po tayo ay may mga kahinaan. Amen? So dahil na, mga kapatid, maaari nakikita natin si Samson or malakas sa labas, mga kapatid, pero sa loob meron siyang palaging dinadala na kahinaan. Amen? At ang pagkakaroon ng kahinaan, hindi po dyan accepted si Samson. Hindi dyan accepted sila Moises, mga kapatid, or si Elijah, or si Paul, or kahit tayo. Hindi po tayo accepted sa lahat ng kahinaan. Amen? So sa lahat ng nakikita natin mga tao, sinasabi natin, grabe, ang talino naman niya. Diba? Ang galing niya sa science, pero mababa naman ang grade niya sa math. Amen?
Grabe, ang ganda niya. Ang ganda ni Caesar, ang pogi niya. Pero mahina naman siya sa academics. So God, minsan sabihin natin, God is fair talaga. Pero kapag nakakita kayo ng kapatid, maganda na, may itsura, matalino, higit sa lahat may takot sa Diyos, mapapasabi na lang tayo, nasa Kanya na ang lahat. Amen? So mapapasabi na lang tayo, nasa Kanya na ang lahat dahil kasama niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? So sa bawat ganda ng isang tao, mga kapatid, yan din po ay may tinatagong kahinaan na nilalabanan araw-araw. Amen? So ang kahinaan na tinutukoy dito, mga kapatid, is our fleshly desire. So ano po ang desire ng ating mga flesh, mga kapatid? Ano ba ang gusto ng ating laman? Kasarapan. Amen? Pleasure. Money. Ano pa ang gustong-gusto ng ating laman? Kasalanan. At ang gustong-gusto niya pa ngayon, maaaring nilabanan mo lamang, gusto niyang hindi tayo magsimba ngayong umaga. Ayun ang gusto ng ating laman, matulog, magpakasarap. Amen? At being, mga kapatid, ay Nazarite, mga kapatid, si Samson po ay isang Nazarite, by the way. At being a Nazarite, mga kapatid, tandaan po natin, meron pong 3 bagay dyan. 3 rules na bawal niyang gawin, mga kapatid. Una na dyan, sinabi dito, bawal po si Samson uminom ng alak. Amen? Pangalawa, bawal siyang humawak ng mga patay na tao or animals, mga kapatid. At pangatlo, bawal niyang putulan ang kanyang buhok ni isang beses. O madampian nga lang ng razor, bawal, mga kapatid. Amen? So everybody say amen. Amen. So lahat ba dito may kahinaan? Amen. So sa pagpapatuloy ng pagtatalakay natin sa storya ni Samson, mga kapatid, ang mga Israelita po that time is bilanggo or captive, mga kapatid, ng Philistines for 40 years. Imagine, mga kapatid, bilanggo ka sa mga kalaban for 40 years, mga kapatid. Amen? So sila po ay tinawag, si Samson, mga kapatid, ay tinawag upang palayain po ang mga Israelita. Amen? Ayan po ang main purpose ni Samson. Amen? So habang sila, mga kapatid, ikwento ko, habang sila ay naglalakbay, mga kapatid, si Samson, mga kapatid, doon na po nakatagpo ng leon si Samson. Ano po ang ginawa niya? Pinatay niya gamit ang kanyang kamay, mga kapatid, kasi ang lakas niya. Amen? So, pagbalik niya, mga kapatid, nakita siya ng pulupukyutan or bee, honeys, sa bangkay po ng namatay na layon, mga kapatid, at kinain niya yon. Amen? Imagine niyo yung bangkay, may bee, tapos kukunin mo, kakainin mo. Tapos, mabait siya eh. Binahagi niya pa sa mga magulang niya, Mommy, Daddy, para sa'yo rin to. Pero saan po nanggaling? Sa patay na layon. Ano ba ang bawal niyang gawin? Humawak ng patay. Pero, ginawa niya. Amen? So, ekis na agad yon. Meron na agad siyang ekis, mga kapatid. Amen? So, nalabag, mga kapatid, ni Samson ang kanyang vow bilang Nazarite, mga kapatid. So, sa pagpapatuloy, mga kapatid, syempre, tumanda na siya. Tumatanda tayo, mga kapatid. Nasa wastong edad na siya, mga kapatid. At nagkakagusto na siya sa mga babae. Amen? Lahat ba tayo may mga asawa na? Wala pa. Yung mga gusto ng mag-asawa. Amen. May mga kasintahan. So habang, mga kapatid, siya ay naglalakad, nakakita po siya ng babaeng Philistines, mga kapatid. At ang exact word na sinabi niya dito, she pleases me well. Get her for me, she pleases me well, mga kapatid. At dito na po papasok ang unang akala ni Samson. Ang number 1 akala niya dito, akala niya ang relasyon niya ay walang problema, pero hindi pala. Amen? Amen. So, na yan po ang number 1 akala niya. So, sa panahon nila, mga kapatid, pinagbabawal po na magkaroon ng intermarriage or cross-marriage, mga kapatid. Kapag Israelita ka lang. Amen? So, ngayon, kahit anong Japanese, Filipino, Amerikano, or Filipino, ang ganda pa ng kinalalabasan na itsura. Amen? Pero sa kanila, kapag Hudyo ka lang, Hudyo lang po ang asawa mo. Amen? Kaya nagtanong po yung magulang niya, mayroon pa bang ibang kalahi natin na gusto mong makasama? Amen? Pero kapag parang nagtatanong din yung nanay mo, sure ka na ba sa kanya? Amen? Kapag tinatanong mo yung mga anak mo, sure ka na ba yung nararamdaman mo sa gusto mong makasama? Amen? At ang sagot ni Samson, ang sinagot niya po, get her for me. She pleases me well. Amen? So, galit siya, mga kapatid. Galit siya, sumagot sa magulang niya na para po siyang spoiled, mga kapatid. Kung mag-utos, get her for me. Amen? Kunin mo nga sa akin yan. Biruin mo, uutusan yung magulang mo. Kunin mo sa akin yan. Amen? So, ganun po
ang naging ugali ni Samson, mga kapatid? May kilala ba tayong mga ganon? Mga dragon kung magalit, mga kapatid. Dragon kung mag-utos. Hoy! Ganon. May kilala ba tayong mga ganon? Wag na po natin ituro. Hindatan na lang natin. Amen? So kapag nagalit sa umaga, sigaw ng sigaw, wah! Sa gabi, sisigaw din. Hanggat sa umaga, araw-araw, naging sigaw ng sigaw, wala pong tigil, mga kapatid. Amen? So hindi po kayang pigilan ni Samson ang kanyang damdamin, mga kapatid. At alam niya, mga kapatid, na kahit ito ay mali. Amen? Marahil, mga kapatid, ang pipipigil po ng damdamin ay isa po sa pinakamahirap gawin ng isang Kristiyano. Amen? Lahat po tayo ay may kahinaan. At dito sa binabasa natin, si Samson ay isa pong magagalatin at impulsive reactor, mga kapatid. Na kapag sinabi niya, gusto niya, kukunin niya na agad. Amen? Kapag hindi niya nakuha, magwawala siya. Kapag natakpan ang pride niya, ang ego niya, mananapak na lang siya bigla, mga kapatid. Na tila sa panahon natin ngayon, talamak rin ang ganitong pag-uugali. Amen? Hindi lang po mga lalaki. Hindi lang po mga tatay, mga babae pa na rin po sa mga bata. Amen? At ang pagpipigil ng damdamin ay napakahirap. Mahirap ang pigilan ng damdamin, mga kapatid. Mahirap ba? Kaya sinabi ang puso po ang pinakamandaraya. Amen? Hindi porkit gusto natin, mga kapatid, hindi porkit nagandahan tayo, ay will na po ng ating Panginoon. Amen? Hindi porkit feel mo magsimba ngayon, tapos next week, hindi mo naman feel ay hindi ka na magsisimba. Amen? Dahil ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi po yan nagbabase sa ating mga nararamdaman. Kailangan po dyan isipan. Kailangan po natin ng desisyon na kahit po may problema tayong pinagdadaanan, may pinagdadaanan tayo, iisipin mo, maglilingkod pa rin ako ngayong araw, mga kapatid. Kaya mapalad tayo dahil nandito tayo at pinili natin purihin ang ating Panginoon. Amen? Amen. So akala, mga kapatid, ni Samson, tama ang napangasawa niya. Amen? Sakit. Pero ito po pala ang simula ng sunod-sunod na pagsaway niya sa mga utos at sa paggawa niya ng kasalanan sa buhay. Amen? Kwento ko, mga kapatid, during his ceremony ng kasal nila, nagkaroon po ng piging. Mga kapatid, ano ba yung piging? Parang piyesta, celebration. Amen? So kung saan talamak po ang mga alak, talamak din ang mga wine, mga kapatid. At isa po sa mga strict rules bilang Nazarite, si Samson, ay bawal po uminom ng alak. Ano yung nalabag niya kanina? Uminom ng? Amen. Which is, ekis na po agad si Samson. Ekis na agad. Nag-asawa ng hindi kalahi. Nag-celebrate ng may wine. Humawak ng patay, 3 beses na po siya nagkakamali sa ating Panginoon. At ito po ang pangyayari sa kasalan, mga kapatid. So nagbigay po si Samson ng buktong tungkol sa leon at mga kapatid, na sa mga 3 tao, 30 na katao, mga kapatid, 30 Philistines, mga kapatid, at nakipagpustahan po siya. Amen? Nakipagpustahan. So pinilit ng mga Filisteo ang asawa ni Samson na kunin ang sagot sa kanya. Pag sinabi pong riddle, buktong. Meaning noon, kailangan mong pag-isipan. Amen? Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Pero nakuha po ng mga tao ng madali. Dahil yung asawa po, mapapangasawa ni Samson, ay kinuha ang sagot sa kanya. Amen? Sinabi dito, nakuha ng babae ang sagot at naibigay ito sa mga lalaki bago matapos ang oras. So si Samson, mga kapatid, syempre, nasagot yung kanyang tanong. Nasagot yung mga buktong niya na sinabi sa mga lalaki. Galit na galit po si Samson. Kaya ang ginawa niya, alam niyo po ginawa niya? Pumatay lang naman siya na 30 na tao. Amen? Imagine niyo, mga kapatid, nasagot ka lang ng saglit. Nasagot ka lang ng, mananapa ka na agad. Amen? Si Samson pumatay po ng 30 na katao. Amen, mga kapatid? At hindi po tayo nakakalayo dyan. Masabihin lang tayo ng masama, pipitik na yung tenga mo, magwawala ka na agad. Amen? Ganun po ang buhay ni Samson, mga kapatid. Ang ginawa niya, bilang kabayaran sa mga tao, 30 na katao na pinatay niya, kinuha niya po ang damit bilang kabayaran sa mga pinagkakautangan niya. Amen? So sa makatuwid, umalis si Samson at bumalik sa bahay ng kanyang ama. At yung asawa niya, mga kapatid, malungkot, ibinigay na po sa best man niya. Amen? So everybody say, impulsiveness. Amen. Sinabi ni Samson, I want her, get her for me, she pleases me well. Amen, mga kapatid? And upon observing, mga kapatid, sa buhay ko, or maaaring sa buhay din natin, amen, maaaring the biggest regret, mga kapatid, or the biggest mistake na magagawa natin,
is our impulsiveness. Amen? Ano ba yung impulsiveness? Amen? Pabigla-biglang desisyon sa buhay. Amen? Making a decision na nagbabase lamang sa ating mga emosyon. Amen? Making a rush decision without asking the will of God. Amen? Diyan na po papasok ang salitang, sana pala hindi ko tinuloy. Amen? Sana pala hindi ko ginawa. Sana pala nakinig ako kay pastor. Sana pala nanalangin muna ako at hinintay ko ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? I'm just servant alone. Mga kapatid, hindi rin po ako nalalayo dyan. Nagkaroon din po tayo ng mga impulsive decisions sa buhay natin, mga kapatid. At alam ko naman na walang patnubay ng ating Panginoon at alam niyo po ang kinalabasan. Wala. Lahat po, puro failures. Hindi po naging maganda ang kinalabasan. Lahat ng mga impulsive, mga pabigla-bigla kong desisyon, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Amen? Dahil kapag naging impulsive, mga kapatid, ang mga desisyon mo, ang nagiging hari sa buhay mo ay ang sarili mo. Amen? Pero kung unahin natin mag-pray, kung unahin natin humingi ng payo sa asawa natin, humingi ng payo kay pastor, mga kapatid, at magpasakop sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, kahit matagal, amen? Kahit mahirap, basta kalooban ng ating Panginoon ang masusunod, susundin ko, mga kapatid. Amen? Amen? Ano ba naman yung maghintay ka ng 10 years, 15 years? Kalooban naman ng ating Panginoon yan. Amen? Amen. So pagkatapos, mga kapatid, ng kasal niya, marami pa po nangyari. Amen. Pero tatalo na po tayo noong si Samson ay nagpunta po sa Gaza. Amen. Sikat na sikat po yung salitang Gaza ngayon. Amen. At nakakita na naman siya ng isang babae. Si Samson po kasi mahilig po sa babae. Amen. At hindi lang po babae ang nakita niya. Isa pong prostitute, mga kapatid, na nagngangalang Delilah. Everybody say Delilah. At dito na po tayo pupunta sa pangalawang akala ni Samson. Sinabi niya dito, hindi po sinabi ni Samson, sa atin po. Akala niya, kaya niyang paglaruan ang kasalanan, pero hindi pala. Amen? So sinabi dito, mga kapatid, pumasok si Samson sa piling ng mga makasalanang babae at kalaunan nahulog, napamahal, napaibig po kay Delilah, mga kapatid. Paulit-ulit niyang tinanong ni Delilah, mga kapatid, ang sekreto ni Samson kung bakit po siya malakas. Amen? Everybody say Delilah again. Delilah. Isa po siyang bayarang babae, mga kapatid. Nagbibigay ng aliw, mga kapatid. Amen? Siya ay binayaran po ng mga Philistines for 1,000... ang ganda ni Delilah, oh. Ayan, 1,100 silver upang dayain, ito po yung trabaho ni Delilah kay Samson, upang dayain, utuin, mga kapatid, at upang malaman saan ba talaga nanggagaling ang lakas ni Samson. Amen? In fact, mga kapatid, 4 na beses po tinempt ni Delilah si Samson. Amen? Gusto ba natin malaman ang storya? Amen? Ganito po ang nangyari, mga kapatid. So sa unang attempt, mga kapatid, sinabi po ni Delilah, mahal. Amen? Wala po sa Bible yun, verbatim lang, mga kapatid. Mahal. O Samson, mga kapatid, nilagyan ko lang ng dialogue, sabihin mo naman sa akin kung saan ba talaga nanggagaling ang lakas mo upang matali kita ng mahigpit. Amen? Ayun po yung sinabi ni Delilah. Sabi ni Samson, kung tatalian mo ako ng 7 na bowstring na basa, magiging mahina ako katulad ng ibang tao. Amen? Ibig sabihin ng bowstring, ano pa siya? Yung ginagamit na bow na hindi pa hinog, parang ano pa siya? Basa pa, hindi pa dried, mga kapatid. At syempre, natulog po si Samson. Amen? Sinabi niya yon na kapag inapo siya ng bowstring ay magiging mahina siya. Amen? So nakatulog siya, mga kapatid, at ginawa po yun ni Delilah na mga kawal. Syempre, alam naman natin ang totoo, hindi po nagtagumpay dahil malakas pa rin po si Samson. Amen? So pangalawang attempt, sabi ni Samson, kapag tinalian mo ko ng bagong tali or brand new rope, hihina na daw si Samson. Amen? At dumating na po ulit ang mga kawal, hindi totoo, malakas pa din si Samson, hindi ulit nagtagumpay si Delilah. Pangatlo, sabi ni Samson, kung itatali mo ang buhok ni Samson ng 7 tirintas at ipupulupot sa tela at lalagyan ng ipit, magiging mahina na ako. Siyempre, nakatulog si Samson. Amen? At tinali po ang kanyang buhok at dumating ang mga kawal, hindi na naman totoo. Malakas ulit si Samson. Amen? Siyempre, itong si Samson, bulag pa rin talaga sa pag-ibig. Amen? Kahit alam niya na mali yung tanong sa kanya, sinasabi niya pa rin. Amen?
So dito mga kapatid, duda na talaga si Delilah. Amen? Nagbumukmuk na, amen? Naglulumpasay na po si Delilah mga kapatid at nagsisisigaw na po si Delilah hanggang sa sinabi na ni Delilah ang huli niyang bala. Alam niyo mo yun mga kapatid? Sinabi ni Delilah kay Samson, kung mahal mo ako, ipakita mo sa akin ngayon. Wow. Amen mga kapatid? Ito po sinabi dito sa Judges 16:16, she tormented him with nagging day after day until he was sick to death of it. Amen. Imagine niyo mga kapatid, sa sobrang kulit ng kaibigan mo, ng asawa mo, mapapasabi ka na lang talaga. Amen. At ganoon po ang nangyari kay Samson. Nakulitan na siya. Ayun, mga kapatid, pang-apat, nagtapat na po si Samson, mga kapatid. Sabi niya, Delilah, sweetheart, amen? Bata pa lang ako, mga kapatid. Bata pa lang si Samson. Bata pa lang ako, ni isang gunting ay hindi pa nakadapo sa buhok ko. Dahil isa akong Nazarite para sa Diyos. Kung ako'y kakalbuhin, gugupitan, ang lakas ko ay mawawala. At ako ay magiging mahina katulad ng ibang mga tao. Amen? Naramdaman na po ni Delilah na totoo na talaga yung sinasabi ni Samson, mga kapatid. Kaya nakatulog po si Samson, mga kapatid. Pinutol na mga kawal ang kanyang buhok. Amen? Ano na po nangyari? Nanghina na po si Samson, mga kapatid. So Delilah, mga kapatid, is a symbol of sin, a symbol of temptation, and a symbol of Satan's spirit, mga kapatid. Tahimik yan sa umpisa. Gentle ho yan sa umpisa. Pero may influence yan sa buhay mo kapag paglalaroan mo. Amen? Sa una, ikaw ang maglalaro sa kasalanan, mga kapatid. Pero sa huli, tayo na po ang mapaglalaroan. Amen? Hindi lang pinutol ang buhok niya, dinukot din ang kanyang mga mata, mga kapatid, katulad ng pagkabulag ni Samson. Ganun rin ang kayang gawin ng kasalanan sa ating mga buhay. Bubulagin po tayo sa katotohanan na masaya po gumawa ng kasalanan. Amen? Ano ba ang karakteristik ng kasalanan? Ano ang main purpose niyan? To separate us from God, mga kapatid. To fulfill our fleshly desire. Ano ang ginagawa niyan sa tao, mga kapatid? Pansamantalang saya. It will rotten your mind and spirit. Amen. Bubulokin ito ang ating mga espiritu at pag-uutak. Ano po ang mangyayari kapag paulit-ulit natin ginagawa? Mababulag ka, maliligaw ka, at pinaka-worst, kamatayan. Amen? Paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan sa Samson, sa paglabag sa vow bilang isang Nazarite, mga kapatid, amen? At ito po ay isang parang bacteria, amen, na nag-grow po sa same environment, mga kapatid. Moist, madumi, mainit, walang ligo, ang bacteria po ay lumalaki, mga kapatid. Pero ang isang bacteria rin po ay namamatay rin po sa same environment, depende sa iyo kung lalagyan mo ng Sonrox, mga kapatid. At katulad din ng ating mga utak, yan ang environment ng kasalanan. Amen? Sa utak natin, dyan po nangyayari ang battle. Amen? The battle of good and evil. Our mind is the battleground of the enemy. Amen? Kaya mahalaga po ang bawat pinapanood natin, mga kapatid, ay nakakabuti po sa ating espiritu. Amen? Mobile Legends, Drave, mapupuyat ka dyan. Netflix, mga kapatid. Kaya kung iisipin pa natin, i-replay natin yung mga masama nating ginawa. Kung yung mga pagnanasa natin, mga kapatid, kung pinapanood ba natin ay SPG, patayan, tulfo, or demandahan, mga kapatid, ano ang magiging ugali natin? Amen? Now, hindi lang po ito mababago. Yes, the power of prayer ay napakahalaga. The power of the blood of Jesus ay kayang linisin ang ating mga pag-uustak, mga kapatid. Amen? But you need to make the decision. Amen? Hindi lang po basta feeling. Kailangan meron ka ding decision sa buhay mo. Decision sa sarili mo na manunood ako at mag-iisip ako ng mga makalangit na bagay. At hindi po ng mga makamundong bagay. Amen? Decision na instead na makinig ako ng pusong bato, pusong basag na lang ang papakinggan ko. Amen? Desisyon sa araw-araw, Lord, magpipray ako, Panginoon. Lord, magbabasa ako ng Bible instead na mag-Netflix and chill buong araw. Amen? And that decision, mga kapatid, is our free will. Hindi yan kinuha sa atin ng Panginoon. And choose God at all times, mga kapatid. Choose to bless the Lord at all times habang tayo ay nabubuhay. Malakas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. So sa makatawid, mga kapatid, naputol na po ang buhok ni Samson. Amen? Siya rin ay bulag na.
So wala na siyang lakas. Dahil sa araw-araw na panliligaw, pandaraya sa kanya ni Delilah o ng kasalanan niya. Amen, sa buhay. At darating din tayo sa pangatlong akala ni Samson. Pangatlong akala niya lagi siyang malakas, pero hindi pala. Amen? Sinabi sa Judges 16 verse 20, "But he did not know that the Lord had departed from him." Akala niya kahit minsan siyang lumihis, tuloy pa rin ang presensya ng Panginoon, pero dumating na po ang oras na wala na ang Espiritu ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa pagkagising niya, yung akala niya na meron pa siya, mga kapatid, ay nasa kanya pa, pero ang balungkot, wala na po pala, mga kapatid. So dahil nawala na po ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay, doon po, akala niya nasa tamang daan pa siya, mga kapatid. Akala niya, tama pa po yung ginagawa niya, mga kapatid. Akala niya, nasa tamang pag-iisip pa siya at mapapagtagumpayan niya yon ng sarili niyang kalakasan, mga kapatid. Yun po ang akala ni Samson, mga kapatid. Amen? Mapuputol niya ulit ang kadena, mga kapatid. Akala niya, kaya niya ulit basagin ang mga kadena na nakatali sa katawan niya. Amen? Pero hindi na pala niya kaya. Amen? At patungo na pala ito sa kapahamakan. Amen? Ang lakas at tagumpay natin, mga kapatid, ay hindi po nanggagaling sa atin. Amen? Akala ni Samson, sa kanya yung kalakasan niya. Amen? Pero ang lakas niya, amen, at ang galing niya, ay nanggagaling po sa ating Panginoon. Amen? Kapag nawala na po yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay, wala na po siyang magagawa. Amen? Kapag lumiban na po tayo sa presensya ng ating Panginoon, wala na pong kwenta ang ating buhay. Amen? Kaya sa sinabi sa Proverbs 14 verse 12, yung sa tingin mo, ang daan na tinatahak mo ay maduwid. Yung sa tingin mo, ang daan na tinatahak mo ay tama. Ngunit sa dulo pala nito ay kapahamakan. Yung akala natin minsan, saglit lang, magagawa ko, mga kapatid, pero hindi pala. Amen? Dahil nabihag na siya ng kasalanan. Amen? So ang kasalanan, mga kapatid, kapag binabayaan mo at hindi mo pinagsisihan, mga kapatid, amen? Yan po ay lumalaki. Amen? Kumakalat yan na para pong lason. So isipin natin, kung kunyari nagkasala ako, isipin ko, nagkasala ako ngayon. Iisipin ko, may time pa naman magsisi eh. Amen? Minsan ba ganun tayo? Amen? Iisip ko, nagkasala ako ngayon, matagal pa naman dumating si Lord. Amen? So iisipin mo, nagkasala ako ngayon, may bukas pa naman. Amen? Paano kung wala ng bukas, mga kapatid? Paano kung dumating na agad si Lord at nagkasala tayo at hindi natin napagsisihan? Amen? That time here on earth, mga kapatid, ay wala pong kasiguruduhan, mga kapatid. Amen ba? Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na maglingkod tayo sa ating Panginoon na parang wala na pong bukas, mga kapatid. Maglingkod tayo sa Panginoon na parang ito na po ang huli nating araw, mga kapatid. At ibigay natin sa Kanya ang nararapat na papuri, mga kapatid. Huwag po natin isipin na may oras pa, mga kapatid. Amen? Dahil sa Kanyang mga salita, sinabi dito, Revelation 1:3, that time is near. Amen? The Lord is coming back, mga kapatid. Malapit na ang oras, ang ating Panginoon po ay babalik na. At ito po yung nagiging rason ng marami sa atin na mamuhay pa sa kasalanan, mamuhay pa sa labas. May oras pa para lumabas, mga kapatid. May oras pa tayo para magliwaliw. May oras pa ako para tikman ng alak. May oras pa ako para tikman ng sigarilyo. May oras para tikman ang masama, mga kapatid. Dahil iniisip natin, mga kapatid, may oras pa. Amen? Ngunit sinasabi dito, mga kapatid, oras na para magpakabuti tayo sa ating Panginoon. Amen? Oras na para magpakabanal tayo sa ating Panginoon. Oras na para sumunod tayo sa ating Panginoon. Oras na para isuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon at itigil natin ang ating mga kasalanan. Amen? For the time is near. Dahil malapit na po siyang bumalik. Amen? At gusto po natin makapunta sa langit. Amen? So napakadelikado po talaga ng mamuhay sa kasalanan. Amen? The danger of living in sin, amen, maraming mga bulong, kasinungalingan, mga kapatid, ang kasalanan, ang kaaway, sinasabi, money is the real success. Amen? Fame, ang kasikatan ay kapangyarihan.
Money is the source of your happiness. Pero ang katotohanan, sa Diyos lang naman natin matatagpuan ang tunay na success. Amen? At sin, mga kapatid, ito po ay gustong-gusto ng ating mga laman. Amen? Mahirap iwasan. Mahirap tanggihan. Amen? Kapag ginawa mo, makakaramdam tayo ng kahihiyan, shame, at ang hirap po manalangin. Amen? Dahil yan po ang gusto ng kasalanan, it will separate us from God. Amen. So sa pagpapatuloy mga kapatid, si Samson ngayon ay bulag na, gupit ang buhok mga kapatid, at mahina. Amen? Nagkaroon ulit mga kapatid ang mga Philistines ng isang pista or piging mga kapatid. Amen? So sila po ay nagkakasiyahan, pinatawag siya biglang gawing aliw sa mga Philistine. Amen? So nakatali po sa poste ng templo na si Samson na may 3,000 Philistines, mga kapatid. Sinabi sa Judges 16 verse 28, ito po yung panalangin ni Samson, mga kapatid. Sinabi ni Samson, nanalangin si Samson, "O Panginoon, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan para makaganti ako sa mga Filisteo na dumukit ng aking mata." Amen? At dito na po tayo pupunta sa pang-apat na akala ni Samson. Amen? Last na po ito. Akala niya tapos na ang lahat, pero hindi pa pala. Amen? Sa kanyang huling sandali, mga kapatid, humingi si Samson ng awa at kalakasan sa Panginoon. Pinakinggan ho siya ng Panginoon at ginamit siya upang talunin ang mga Filisteo. Akala ho ng lahat, mga kapatid, tapos na ang kanyang buhay, mga kapatid. Pero ginamit pa rin siya ng ating Panginoon para itaas ang pangalan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Kahit nagkakamali tayo, mga kapatid, may pagkakataon pa rin ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng tsansa na magbago, mga kapatid. Ang kanyang biyaya ay mas malaki pa kaysa sa ating mga akala, mga kapatid. Amen. At dito nagpapatunay, despite of our sins, mga kapatid, despite ng ating mga kasalanan, paulit-ulit na kasalanan, mga kapatid, despite of our own decision, our own desire, yung mga akala nating tama, mga kapatid, the grace of God still abounds in us, mga kapatid. The goodness of God is still in us, mga kapatid. What does the mercy tells us, mga kapatid? Ano ang sinasabi ng mercy sa ating mga buhay? Tayo dapat ang mapaparusahan, pero may sumalo ng ating mga kasalanan. Ano ho sinabi ng grace sa atin? Ano ang sinasabi ng grasya sa iyo? Tayo ay hindi dapat mahalin o patawarin o pagpalain, pero ipanagkaloob pa rin sa atin ng Diyos ang lahat ng mga mabubuting bagay. Dahil ganyan po kabuti ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Hallelujah! Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! And the Spirit of the Lord came upon him, mga kapatid. Amen? Sometimes kahit nandoon ka sa lugar ng kasalanan, amen, sinasamahan pa rin tayo ng ating Panginoon. Paano? Bakit hindi niya tayo sinamahan? E di sana wala tayo dito ngayon. Amen? Dahil lahat po tayo ay makasalanan, pero binubuhay pa rin tayo ng ating Panginoon. Kahit sa panahon ng madilim nating mga buhay, mga kapatid, nandyan pa rin ang mercy at grace ng ating Panginoon. So, ano po ang ibig sabihin nun? Sa buhay ni Samson at sa buhay natin, mga kapatid, ibig sabihin lamang na kahit sa panahon ng pagkakamali ng buhay mo, hindi pa rin tayo iniwan ng ating Panginoon. Kahit, mga kapatid, isipin natin, sobrang unfaithful natin, mga kapatid. Kahit hindi tayo naging tapat sa ating Panginoon, pero ang ating Panginoon ay tapat pa rin magpakailanman sa ating mga buhay. Amen? Masarap bang maglingkod sa ating Panginoon? Lahat ng masaya, lahat ng masarap maglingkod sa ating Panginoon, maaari ba nating purihin siya ngayon? Kung masarap maglingkod sa ating Panginoon, bakit hindi mo ibigay ang tunay na papuri sa Kanya? Bakit hindi mo ibigay at isuko ang buhay mo sa ating Panginoon, Lord? Maraming salamat, Panginoon! Yung akala namin, mga kapatid, may bukas pa. Yes, may bukas pa. Pero hindi yan ang magiging excuse natin para hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. At upang hindi ito, mga kapatid, puro akala, ang tunay na katotohanan, mga kapatid, para hindi tayo manghula ng katotohanan, ang tunay na katotohanan ay matatagpuan po natin sa Biblia, sa kanyang mga salita, mga kapatid. Amen? Hanggang sa huli niyang hininga, mga kapatid,
napagtagumpayan niya po patayin ang mga Philistines, mga kapatid, 3,000 mga kapatid. Ngunit, kasama na rin po siya sa nasawi. Ang kinagandaan nito mga kapatid, sa huli niyang araw, mga kapatid, sa kanyang huling mga hininga, tinawag niya pa rin ang Panginoon at siya ay humingi ng tawad. Amen? And this gives us the importance of repentance at pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Nagsisi si Samson noong malapit at alam niya nang mamamatay siya. Pero simula pa lang dapat ginawa niya na yun. At maaaring nagbago ang takbo ng tadhana niya kapag una siyang nagsisi sa ating Panginoon. Amen? At sa buhay natin ngayon, marami tayong mga biggest regret. Amen? Marami tayong mga malaming pinagsasisihan sa buhay, mga kapatid. Pero ngayong umaga, gagawa tayo ng the best decision. The best decision na gagawin mo ay usuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen? And surrender your life to Jesus. Akala ko dati, pero hindi, mali pala. Na ang kasalanan, okay lang yan. May forgiveness naman ako mamaya. Pero kapag pinagpatuloy po natin ng paulit-ulit ang kasalanan, mga kapatid, hindi po yan tunay na repentance. Ang tunay na repentance, mga kapatid, hindi po yan pagkalumbay lamang or pagkalungkot lamang. Ang repentance, mga kapatid, ay pagtalikod po sa kasalanan. 180 degrees. Amen? Tatalikuran po natin. Hindi nagsisi ka ngayon, ang repentance mo, ganyan lang. Nakikita mo pa rin ang kasalanan. Pero kapag tayo ay tunay na magsisisi, tatalikuran po natin ang kasalanan. Amen? At katulad po na nangyari kay Samson, may tiyak ho na kapahamakan kung tayo ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan. Amen? Akala mo mahirap sa una? Yes. Gusto ng laman natin yan gumawa ng kasalanan. Amen? Akala ko hindi ko kaya. Pero kaya ko pala sa tulong ng ating Panginoon. Amen? At kapag tunay mong sinuko ang buhay mo sa ating Panginoon, amen, ang bigat ng kasalanan at ang bigat ng kahihiyaan ay mawawala, mga kapatid. Amen? So si Samson, mga kapatid, is one of the perfect example who started strong. Nagsimula po siya ng malakas. Ang ganda ng pangako sa kanya ng Panginoon. Siya ay isang Nazarite. Palalayain niya ang mga Philistines, mga kapatid. Ngunit, nauwi po sa trahedya. Amen? Pero hindi po siya katulad ni Jesus. Amen? Pinanganak si Jesus sa sabsaban. Amen? Tirahan ng mga hayop. Si Jesus po ay isang karpentero, walang korona, pero siya ay nag-iwan, nagtagumpay sa mga mananampalataya. Amen? Nagsimula sa Jesus sa mababa, pero nagtapos ng tagumpay ang kanyang buhay. Amen? Nagsimula sa wala, pero magtatapos ng tagumpay ang ating mga buhay. Amen? Hindi po natin kailangan umangat agad-agad, or magmadali sa buhay. Ang kailangan natin ay manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon upang maintindihan po natin yung proseso, amen, ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan po natin magtiwala sa proseso sa iyo ng ating Panginoon. Amen? You should trust the process of God in your life. Amen? Minsan tinatanong mo sa ating Panginoon, hindi ko maintindihan bakit nandito pa rin ako sa parte ng buhay ko. Amen? Bakit nandito pa rin ako sa lugar, bakit ako nahihirapan? Amen? Sa lugar na mahirap, sa lugar na madilim, sa lugar na magulo, mga kapatid, dahil may tinuturo pa po sa atin ang ating Panginoon. Baka gusto niya po tayong i-refine, i-mold, itama at ayusin sa pamamagitan ng mga pagsubok natin sa buhay. At upang mas lalo pa tayong lumapit sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya. Amen. So bago tayo magtapos, mga kapatid, malapit na po tayong magtapos. Ang purpose ni Samson ay palayain ang mga Israelita, mga kapatid. Nagawa ba ng maayos ni Samson? Yes, no, maybe. Pero hindi. Dahil pinangunahan niya siya ng kanyang mga kahinaan, amen, ng kanyang emosyon, mga kapatid. Yes, kaya niyo po pumatay ng tao, amen, gamit ang kanyang kamay. Kaya niyo po pumatay ng leon, mga kapatid, amen. Pero hindi po mangyayari ang pagka-captive sa kanya, ang pagkabulag sa kanya, ang pagkaputol sa kanya ng buhok kung hindi niya sinunod ang sarili niyang akala. Amen? So what is your purpose in life, mga kapatid? Amen? Ano ang purpose mo? Bakit tayo nabubuhay? Kumain lang ba tayo, mga kapatid? Mag-aral lang ba tayo? Or magtrabaho, magpuyat? Amen? And God is reminding us, mga kapatid, na lahat po na nandito, mga kapatid, na tayo ay maging totoo sa purpose ng ating mga buhay.
Amen. Huwag mo hayaan, mga kapatid, na yung sarili mong akala ay makakapigil sa true purpose mo sa buhay. Amen? Huwag mong hayaan ang Delilah ng buhay mo, ang kasalanan mo, mga kapatid, ay tumigil sa true purpose natin sa buhay, mga kapatid. Leave away those things, mga kapatid, and surrender it all to God and stay true to our purpose. My purpose is to serve the Lord with all of my heart, with all of my mind, with all of my soul, with all of my strength. My purpose is to preach the gospel to the whole world, mga kapatid. Our purpose is to reach your family na hindi pa kilala ang ating Panginoon. Our purpose is to worship the one and only true God. Yan po ang purpose natin. Bakit tayo nandito ngayon? At magagawa lamang natin yan kung ang ating mga pag-iisip ay itutuon natin sa ating Panginoon. Amen. Tama na po ang akala, mga kapatid. Pero siguraduhin natin na magiging tapat tayo sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Akala ho ni Samson, huli na ang lahat, pero nandyan pa po pala ang grasya at ang mercy ng Panginoon sa kanyang mga buhay. Amen. Maaari pa tayong tumuyo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Maaari kayong lumapit sa harapan, mga kapatid. Kung yung akala mo sa buhay mo, tapos na ang lahat, hallelujah. Pero sa Panginoon, may pag-asa pa pala. Akala natin, mga kapatid, hindi natin kaya magbago, pero kaya tayong baguhin ang ating Panginoon. Maaari, mga kapatid, marami tayong mga nagagawang kamalian, mga kapatid, sa nakaraan. Maaaring nahihiya tayo lumapit sa Panginoon, mga kapatid, dahil sa kasalanan na nagagawa natin at wala po tayong lakas ng loob. Hallelujah. Pero may good news, mga kapatid, dahil may Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan. Hallelujah. May Jesus na namatay para sa iyo. Hallelujah. Kaya wag nating tignan ang ating mga sarili, mga kapatid, bilang failures, bilang pasakit, bilang black sheep, bilang makasalanan. Dahil kapag tinanggap mo na si Jesus, hallelujah, ikaw ay tinawag na anak ng ating Panginoon, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Akala mo, iniwan ka na ng Panginoon, pero hindi pa pala. Dahil sabi niya sa kanyang mga salita, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Huwag kang matakot, ako ang Panginoon mo. Akala mo, hindi ka niya tatanggapin dahil sa nakaraan mo. Pero hinihintay lang pala tayo ng ating Panginoon. Akala mo, buong buhay mo, dadalhin mo ang problema at ang pagkatao mo. Pero may Diyos pala na magdadala para sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ano ba ang mga akala natin sa buhay, mga kapatid? Na nung natagpuan mo na ang Panginoon, hindi pala. Kaya pala akong patawarin ng Panginoon. Akala ko wala na nagmamahal sa akin. Akala ko ulila na ang aking buhay, pero mahal na mahal pala ako ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sobra tayong mahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya niya ibinigay ang kanyang buktong na anak. Hallelujah. Isipin mo, mga kapatid, ang mga akala mo sa buhay. Pero tinapos ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maaari ba tayong magsisi ngayong umaga? Hallelujah. Ito rin po ang unang step sa tabernacle. Hallelujah. The brazen laver. Hallelujah. That symbolizes repentance. Hallelujah. Maaari ba natin pagsisihan lahat ng mga ginagawa natin sa ating Panginoon? Hallelujah. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagdududa sa iyo. Alam namin na makapangyarihan ka, pero nagdududa kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagdududa sa iyo. At ibibigay namin ang buong tiwala namin sa iyo. Hallelujah. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Hallelujah. Come on, mga kapatid. Isuko mo lahat sa Panginoon.
Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ang iyong mga suliranin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray for repentance. Hallelujah. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Lord, narinig namin ang iyong mga salita, Panginoon. Ayaw namin katulad na maging si Samson, hallelujah, na sa simula, hindi siya nagsisisi, pero sa bandang huli doon pa lang siya lalapit. Gusto namin, Panginoon, habang kami ay malakas, kami ay maglilingkod sa iyo ng tunay. Gusto namin, Panginoon, na kami ay may lakas pa. Ibibigay namin sa iyo ang buong buhay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akala ko, hallelujah, nag-iisa ako. Pero kasama pala ako ng Panginoon. Akala ko wala nang kapatawaran sa mga pagkakasala ko. Pero kaya pala tayong patawarin ng ating Panginoon. Hallelujah. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. At maramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Salamat sa kapatawaran. Isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come on, pray for repentance. Hallelujah. Pray for repentance. Hallelujah. Hallelujah. Lumapit tayo sa paanan ng Panginoon. Hindi ka makakapagsisi kung iniisip mo pa rin ikaw ang hari ng buhay mo. Isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon at siya ang gawing trono ng iyong mga puso. Hallelujah. Come on. Panginoon, binibigay namin sa iyo ang aming mga buhay. Binibigay namin sa iyo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming buong buhay. Binibigay namin sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mahaba ang kamay ng ating Panginoon. Kung iisipin mo, malayo siya sa buhay mo. Kayang-kaya kanyang patawarin ngayon. Kayang-kaya kanyang pag-aanin ang iyong mga pinagdadaanan. Kayang-kaya kanyang samahan sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.